Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at ikalimang yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Bernie dito sa ating dulang Love and Memories. Natakot ako. Akala ko ay itinusok ni Itay ang dala niyang edad. Tinakbuhan ko sila at hindi na ako umuwi sa bahay. Pero nagpaalam ako kay Inay at pinayagan ako na pumunta ng Maynila. At nalungkot si Inay nang umalis ako. At nag-text rin ako kay Mila at sinabi ko na maghahanap ako ng trabaho. At sa Facebook lang kami nagkukumustahan. At sinabi ko rin na ako ay umiibig sa kanya. At pagkalipas ng isang taon, ay... kumusta ka na, Mila? May problema ba? Sige, sabihin mo lang. Baka makatulong ako sa'yo. Hindi, wala akong problema. May gusto lang akong sabihin sa'yo. At sana, makarating ka. Ha? Bakit may okasyon ba? Kaarawan ba ng daddy mo at sinabi niya na iimbitahan mo ako? Hindi siyang may birthday. Ako may birthday. Kaya asahan ko na makakauwi ka at pupunta ka rito sa amin. Hihintayin kita dito. O ano, makakarating ka ba? Makakauwi ka dito? Oo, Mila, darating ako. Siguro madaling araw pa lang ay biyahe na ako mula rito sa Maynila para umabot ako sa iyong kaarawan. Okay, asahan ko yan Kung hindi, babawiin ko ang sinabi ko sa iyo na sasagutin kita pag hindi ka dumating dito. Sige, Mila. Kahit ano ang mangyari, darating ako. Basta, aasahan ko na sasagutin mo na ako. Okay, asahan kita. O sige, saka na lang tayo mag-usap ulit dahil may pupuntahan kami ng daddy ko Okay, sige. Bye. Bye. I love you. Ayos. Kahit di pa niya ako sinagot ay napakasaya ko. Kung pwede, hihilahin ko ng araw para makadalo ako sa kaarawan niya. O ano, friend? May handaan ba sa nalalapit na kaarawan mo? Sino ba yung mga inimbitahan mo? Kuhan mga malapit na kamag-anak ko at mga piling kaibigan natin. Ayoko ng bonggang handaan Gusto ko yung kunti lang, tayo-tayo lang, magsalo-salo. Sa bagay, maganda na rin yung naisip mo para makakain ng lahat. At may pabaon pa kung uuwi sila. Oo naman. Diba? Hindi mawawala yan. Siyempre, may mahal sa buhay na naiwan nila sa bahay. Kaya pag uwi, may dalang pagkain sa iniwanan nila, hindi ba? Mabuti sa'yo. Pagkaarawan mo, pinaghahandaan ng dad at mami mo. Talagang mahal na mahal ka nila, no? Oo naman. Nag-iisa yata akong anak na masunurin at mapagmahal sa kanila. Kaya ano man ang hiling ko sa kanila, ibinibigay nila sa akin, friend. Maswerte ka, friend, sa mga magulang mo. Ang iyong kapakanan ang kanilang iniisip at hindi kanila pinagdadamutan sa mga bagay na gusto mo. Siyempre naman, friend. Kaya kailangan nilang pag-ingatan para may mag-aalaga at magsusuporta sa kanila kung matanda na sila, hindi ba?
Ano ba ito, Lagring? Nangihina ng katawan ko. Dahil wala tayong pambili ng gamot. Asan na kaya si Bernie? Di ba lang tayo dinala para malaman niya ang ating kalagayan? Ay, oo nga, Adong. Kaya ang naisip ko ay pupunta ako sa Maynila para hanapin si Bernie. At hihingi ako ng tulong. Kaya mo bang bumiyahe? Layo-layo ng Maynila. Daming tao. Huwag kang mag-alala. May kasama ako na pupunta. Kung kilala mo si Daling na nagbibiyahe ng isda sa Maynila, ay kabisado ang lugar na kinaroroonan na Verde. Ikaw ang bahala, pero mag-ingat ka sa mga sasakyan. Ang bilis ng takbo nila. Pero magbibigay naman kaya si Bernie ng pera na pambagamok ko. Alam mo naman na kinamumuhian niya ako. Ay, siguro magbibigay yun. Ako na ang bahalang makipag-usap sa kanya. Pag pumunta ka, ihingi mo ako ng kapatawaran sa kanya. Sabihin mo na wala akong masamang iniisip sa kanya. Gusto ko lang hindi siya umalis para may kasama ko doon sa bukid. Ay, oo, Adong. Sasabihin ko kay Verde ang gusto mong iparating sa kanya. At sana naman, maawa siya sa iyo. Dahil ikaw pa rin ang kanyang ama na nagpalaki sa kanya. At alam ko na, mahal mo ang ating anak. Ay, hinoo ka pala, Lagring. Kailangan na madala ka ng payong. Baka mabutan ka ng ulan doon sa Manila para hindi na lumalayo ang karamdaman mo. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Friend, may itatanong ako sa'yo. O ano yan? Sa tagal ng inyong pagtatawagan at pagtyatsatan, nagtapat na ba sa'yo ng pag-ibig? Oo, friend. At alam mo ba, kinukulit na niya ako na sagutin ko na siya. Pero ang sabi ko, maghintay muna siya. Kaya sinabihan ko na dumalo sa aking birthday at sasagutin ko na siya. Pero pag hindi siya dumating, bahala siya sa buhay niya. Wala na siyang maaasahan sa akin. Ang lupit mo naman, friend. E paano? Kung may importante siyang pinuntahan, kaya hadlang para makadalo siya. O hindi mo ba iintindihin yun? Basta, kung importante, ang kanyang idadahilan, uunawain ko. Kung sakali na mga magulang niya ay may kailangan, maiintindihan ko yun. Mabuti naman kung ganun. Yung iba, baka wala na silang pakialam kundi sasama na lang ang loob nila kaagad. Tama ka. Pag may katwiran, dapat lang naintindihin. Hindi yung kung ano ang gusto ng isa, ay masusunod. Pero kailangan na magkasundo sa iba't ibang bagay para maayos naman ang magiging relasyon namin. Aba, friend, marami ka nang alam tungkol sa pakikipagrelasyon. Para walang away ang magkarelasyon. Alam mo, friend, nababasa ko lang yan sa social media, sa Facebook at iba pa. Kaya alam ko ang tungkol sa maayos na pakikipagrelasyon. Naayos ko na rin ang dapat kong gawin. At pinayagan ako ng boss ko na kumuha ng 3 araw na bakasyon. Kaya sigurado na masaya si Mila nito sa aking pagdalo sa kanyang kaarawan. At sinabi niya, pag dumalo ako, ay makakamtan ko na ang kasagutan niya sa iniaalay kong pag-ibig sa kanya.
At kakausapin ko si Miriam na pumayag na magpakasal na kami agad. Kahit sa West lang. Para sigurado na ako na hindi na siya maaagaw ng iba sa akin. Sana nga. Adong, mabayang madaling araw ay magbabiyahin na kami ni Daleng papuntang Maynila. Ganun ba? Teka, nagluto ko na ba ng aking makakain bago ka umalis? Ay, kinausap ko na ang kapatid mo dyan sa kabilang bahay. At ang sabi niya, siya munang bahala na magluto ng iyong kakainin. O, pumayag naman siya dahil alam naman niya na di mo kaya ang magluto. Mabuti naman kung gano'n para hindi ako manghina. Kailangan makakain ako. Ay, syempre naman. Alam mo na kulang na ang gamot na iniinom mo, tapos di ka pakakain. Ano nang magyayari sa'yo? Ang gusto ko gumaling pa ako lang rin. Kaya pakiusapan mo ng anak mo na tulungan niya ako na ipag-abot. Ay, oo. Alam ko na tutulungan ka niya. Siyempre, may trabaho siya. Siguro may ipon na rin si Bernie. Pero balay natin. Baka may nobya na siya. Sana ay hindi pa siya mag-aasawa para matulungan pa niya tayo. Sana sabihin mo sa kanya para malaman niya na kailangan pa rin natin siya. Dapat niya tayong suportahan. Oo, Adong. Alam ko na maunawain si Bernie. At mahal niya tayo. At sana nakalimutan niya ang pagpapahirap mo doon sa kanya. Sana nga. Umuwi na si Bernie. Kalain mo, 1 taon na hindi umuwi dito sa aming lugar. Ano na kayang itsura niya? Siguro mas gwapo ngayon dahil hindi siya naaarawan at hindi na siya amoy putik. Naging kawawa siya noon dahil naikwento niya sa akin ang naging buhay niya. At sana maging maganda ang buhay niya sa Maynila para makamit niya ang kanyang tagumpay. Friend, ano na kayang itsura ni Bernie? Nagbago na kaya? Naging macho na kaya siya? Sigurado yan. Dahil sa Maynila siya nagtatrabaho. Siguradong pumuti na yon. At hindi tulad ng nagtatrabaho sa bukid. Maitim siya. Tama ka, friend. At ang mga nagugustuhan niyang dalaga ay nabibigo dahil sa kanyang itsura. At ayaw nila ng isang magsasaka. Bakit? Marangal naman ang hanap buhay nila bilang magsasaka. Kung walang magsasaka, wala tayong mabibiling bigas. Baka pag bumili sa abroad ang sakay ng gobyerno, mas mataas ang presyo. Ay, naku, totoo yan, friend. Kaya hindi bumibili ng bigas si na Bernie. At doon sila kumukuha sa kanilang bukirin. Yun din ang kwento sa akin ni Bernie minsan. Kaya lang, nagsawa siya dahil sa hirap ng trabaho nila dun sa bukid. Biruin mo siya lang ang nagpapasa ng hirap, pero yung tatay niya, nandun lang daw sa silong ng mangga. Kunti ang ginagawang trabaho. Pero pag uwi sa bahay, sinisiraan pa ng tatay niya na tamad daw si Bernie. Ano?
Kaya pala tinakasan ni Bernie ang itay niya. Dahil sa maling ginagawa sa kanya, di man lamang siya makapaglibang. Kaya nga nung kasama natin sa pamamasyal ang saya-saya niya, di ba? Kaya lang, hindi na naulit yun. Dahil muntik na raw siyang tagain ng tatay niya noong namasyal tayo. Dahil hindi alam ng tatay niya na tayo ang kasama ni Bernie at hindi yung barkada niya. Naging kawawa siya sa piling ng tatay niya. Kaya yun, pumunta ng Maynila at naglayas. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Mila Iha, tuwing gabi ay may kausap ka. Sino ba yon? Mga barkada mo ba? Opo, Daddy. Pinipilit nila akong sumama sa kanilang pamamasyal doon sa Baguio. Pero takot po ako dahil sa nababalitaan na landslide at lagi na lang tagulan. Di guguho ang mga kabundukan. Oo, Iha. Dahil sa ginagawa ng mga minero na naghahanap ng ginto at iba pang mamahaling hiyas. Pero, perwisyo naman sa mga tao, may mga namamatay dahil natabunan ng gumuhong lupa sa bundok. Paano naman? Hindi na iniisip ng mga minero ang kapakanan ng mga tao. Ang nasa isip nila ay ang pagkakapirahan. Pag may nahukay na ginto o kaya mga antigo na bagay. Totoo yan, Daddy. Kaya marami nang takot na pumunta sa Baguio kung panahon ng tagulan. Pero ngayon, alam nyo, dumadami na rin ang mga turista na namamasyal. Kaya nabuhay muli ang mga nagtitinda at kumikita na sila ng malaki para sa kanilang pamumuhay. Buti na lang, hindi narinig ng Daddy na si Bernie ang kausap ko. May kumakatok. Buti na lang at tapos ko nang inayos ang mga dadalhin ko bukas. Sandali lang, nariyan ha. Baka yung may-ari ng bahay at manginingil ng upa. Ay, mabuti naman, anak. At nahanap ko agad ang tinitirhan mo. Ha? Kayo pala, inay. Hali kayo, dito sa loob. Bakit pa kayo nagpunta rito? Uwi naman ako bukas. Ay, Kwan Bernie, anak. May sakit ang itay mo at walang pambili ng gamot. Kaya napilitan ako na pumunta rito. At pinasasabi ng itay mo na ihingi ko siya ng tawad sa iyo. Kwan po, inay. Matagal ko nang napatawad ang itay. Wala nang problema. Parang may sakit din kayo na yan. At parang nanghihina kayo. Ay, alam mo, anak. Naawa kasi ako sa itay mo na nahihirapan na rin sa kanyang karamdaman. Kaya nagpunta ako dito sa tinitirmahan mo, anak, na sa... Verdi, anak. Nagdidilim ang paligid. Nahihilo ako. Inay! Nawalan ng malis, inay. Inay! Anong nangyari sa inyo? Inay! Ano kaya ang nangyari sa ina ni Bernie? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at huling yugto ng liham kasaysayan na ipinadala
ni Bernie dito sa ating dula. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.